Dumala sa mga pagkakataong magkasama sina Judy at JV dahil katulong ito ng Daddy Linnea sa pagtuturo sa kanya ng mga dapat niyang matutuhan sa mga negosyo nito. Mabilis ang pagkita ng pera sa loob ng kasino kaya dun muna siya pinatutok ng Daddy Linnea. Ngunit hindi na siya muling nagpakita kay Cesar at siniguro din niyang hindi nito malalamang stepdaughter siya ng pinakamalaking financer sa kasino na iyon. Namangha siya nang ipakita sa kanya ni JV ang kinikita ng isang casino financer. Napakadaling magpalago ng kapital mo sa ganitong business. Wala kang gagawin kundi pahiramin ng pera mga adik sa sugal pagkatapos mo makilatis ang kapasidad nilang magbayad. Pero kailangan maging sigurista ka. Dapat masiguro mong mababalik sa iyo ang pinahiram mong pera. You need to ask a post-dated check or any collateral worth 30% more than the value of the money. Tumango siya habang matamang nakikinig. I'll remember that. Maya-maya'y napansin niya ang pagpasok ng isang pamilyar na profile. He's here again. Mukhang araw-araw siyang nandito, sabi niya. I know what you're thinking, girl. Nangingiting sabi ni JV. But I like that. Nasa likod mo ko riyan sa balak mo. Akong bahala kay Cesar Benitez. Isa pala si Cesar Benitez sa mga regular client mo sa casino, Daddy Lee. Ungkat ni Judy sa stepfather niya habang nag-aalmusal sila ng umagang iyon. Yeah, at malaki ng utang niya. Hindi niyo nabanggit sa akin. May kaunting panunumbat sa tono niya. I was about to tell you, may hinihintay lang ako. Sa ngayon ay huwag ka magpakilala sa kanya bilang stepdaughter ko. Tiyak na hindi babalik yun doon, sabi nito. Masarap tong crab omelette mo ha. Kuhang-kuha mo talaga ang galing ng nanay mo sa pagluluto. Nahalata niya ang pag-iiba nito ng usapan. Mukhang sadyang iniiwasan itong mag-elaborate pa tungkol sa credit status ni Cesar. Ngunit base sa pagkakangiti nito, nararamdaman niyang may kung anong pinaplano ito. Mukhang ayaw mo nang umuwi sa San Pablo, Dad. Puna ni Alfred sa daddy niya nang dumating ito sa bahay nila sa Quezon City. Puro problema na lang nakikita ko sa San Pablo. Iyon na nga, Dad. Maraming problema sa plantasyon. Ang La Esperanza, pakaunti na raw ng pakaunti ang mga pumupuntang bisita. Kapag nagpatuloy raw iyon hanggang sa third quarter ng taon, ay malaki na ang malulugi dahil mas malaki pa raw ang operating expenses kaysa sa pumapasok na income. Huwag mo nang ilitan niya sa akin yan. Dad, this is a serious problem. Hindi mo to pwedeng takasan. Kailangang harapin natin to. Kung ganoon ay ayusin mong problema. It's about time you take over, Alfred. Nasa edad ka na. Lalo ngayong bedridden ang lola mo. Pagkatapos ng dalawang magkasunod na stroke noong isang taon ay naging bedridden na ang lola niya. Dad, huwag mong ipasa sa akin ang responsibilidad na dapat ay sayo. I'm not sure if I'm going to handle it. Wala akong focus. Hindi ako kasing galing ng lola mo. Sa tingin ko yung mas magiging magaling ka kaysa sa akin. Baka lalong sumama ang takbo ng plantasyon ng Minanahan at ng La Esperanza kapag ako nag-handle. Speaking of Minahan, I received a call from Lea this afternoon. Nalulugi na ang Minahan. Iniisip na raw ng ibang stockholder na magbenta ng shares nila. Nakakaalarma na to. Nakakaalarma? Sarkastikong ulit niya. Naaalarma pala kayo? Bakit wala kayong ginagawa? Instead, you're wasting your time at the casino. Hindi ito nakapangatwiran. Correction, Anya. You are not only wasting your time but big amounts of money. Naglilibang lang ako, Elfric. I don't think paglilibang pa ang tawag dyan, Dad. Kasasabi lang sa akin ng daddy ni Alphon na malaking pera ang naipatalo mo sa Macau. Malaki din ang talo mo sa Las Vegas, hindi ba? Don't question my accusation and my spending. May karapatan akong gastusin ng pera ng mga Benitez. Yeah, hindi ko kine-question yun, Dad. Ang concern ko lang ay ang walang habas sa paggastos mo sa panahon ng financial crisis natin. Don't call it crisis, Alfric. Lahat ay dumadaan sa ganyan.
Kahit ang pinakamalalaking korporasyon o kumpanya ay nakaka-experience ng ganito. Napailing na lamang siya sa baluktot na katwiran nito. Kaya nga hindi ba dapat kumikilos na tayo, Dad? Gumawa na tayo ng paraan habang maaga pa para huwag lumala ang problema. Malulungkot si Lola at baka lalong nakasama sa kondisyon niya na kapag nalaman niyang ganito ang nangyayari. I said, take you in charge, Alfric. There you, Dad. Sabi niya na panahon na mula sa couch. Parati ka nalang tumatakas. Hindi ka na bumalik sa dati. Malakas ka pa lang, may babae kang pinagkukuhaan ng lakas. Kumukuha ka lang ng lakas kay Mommy, kay Lola at sa mga babaeng ginagamit mo para gamutin ang kalungkutan mo mula nang mawala si Mommy. Tama na, Alfric. I'm tired. No, Dad. I'm the one who is tired of you. Why don't you go back to your senses? Kailangan ka ng mga kumpanya. Okay, I can take over. But I'm afraid kapag akong gumawa niyon ay lalo kayong mawala ng direksyon at wala na kayong gagawin kundi ang magkasino. Hinagod lang nito ang buhok nito patalikod. Wake up, Dad, before it becomes too late. Sa inis niya ay tinalakuran niya ito. Ngunit bago siya umakyat sa hagdan ay muling lilingon niya ito. In case you're interested to know, patay na si Aling Sally. Pahakbang na siya nang muli niya itong tawagin. What did you say? Patay na si Aling Sally. Kung hindi niyo natatandaan si Aling Sally, siya yung dating kusinera sa mansyon na nanay ni... I know her. Sansala nito sa sinabi niya. Kailan pa? Incidentally, nagkita kami ni Judy 2 months ago. Hindi ko lang nabanggit sa inyo dahil busy kayo sa pagkakasino at naisip kong hindi naman siguro kayo interesadong malaman pa. Napayuko ito. Huwag na kayo magkunwaring naaapektuhan kayo ng pinalita ko sa inyo. Hindi ito imimik. Mauna na ako magpapahinga sa inyo, Dad. Isipin niyo mga sinabi ko. Hindi na ito umimik. Nasa hagdan na siya nang mapansin niyang yukong-yuko pa rin ito. Dad, muli siyang bumalik sa sala at lumapit dito. Dad, are you okay? Bahagyang nag-angat ito ng tingin. Anong nangyari sa buhay nila for the past 6 years? San sila napadpad? Anong nangyari sa kapatid mo? Kapatid ko? Sinundan niya iyon ng bahaw at sarkastikong tawa. Yung pinagbubuntis ni Sally. Hindi ko na itanong kay Judy. Nakahiyaan kong gawin iyon. Hindi niyo naman inamin na sa inyo yung pinagbubuntis ni Aling Sally, hindi ba? Bakit kinakamusta niyo yung bata? Isinuklay nito ang mga daliri sa buhok nito. Sa maniwala't kat sa hindi, Alfric, hinanap ko si Sally. Natigilan siya sa sinabi nito, ngunit sinundan niya ito ng tawa. Paniniwalaan ba niya ang sinasabi nito? Pinagsisisihan ko ang ginawa ko kay Sally, Alfric. Patuloy nito. Ilang araw pagkatapos nilang umalis ng mansyon ay narealize kong mahalaga pala siya sa akin. Oh, come on, Dad. Don't give me that bullshit. Hindi kita pipiliting maniwala sa akin. Pero iyon ang totoo. Naging mahalaga rin sa akin si Sally. Huli na nga lamang nang ma-realize ko yon. Hindi siya kasama sa mga babaeng ginamit ko lang sa paggamot sa panungulila ko sa mami mo. She was so caring and loving. Ngayon niyo pa sasabihin yan? Naiinis na reaksyon niya. Naguluhan lang siguro ako noon sa nararamdaman ko at naduwag sa galit ng lola mo. Alam kong hindi niya matatanggap na mahalin ko ang isang katulad ni Sally. Kaya siguro ako naglakas ng loob na aminin ang talagang nararamdaman ko. Napailing siya. Kahit naman noon, ganyan na kayo. Hirap manindigan sa mga oras na kailangan. You were always at loss. Nakakatayo lang kayo dahil nga sa mga babaeng nasa likod nyo. Kaya ngayong kailangan kayong magdesisyon at kumilos, hindi nyo na alam kung saan kukuha ng lakas. Muling umupo ito. Yumuko at sinapo ng 2 kamay sa noon nito. Bumuntong hininga na lamang siya bago siya tuluyang umakyat sa hagdan. Kung hindi kayo ganyan, hindi rin sana nawala sa akin ang unang babaeng minahal ko at patuloy na minamahal hanggang ngayon.
tahimik na paninisi niya rito. Madaling natutuhan ni Judy ang mga dapat niyang matutuhan sa pagpapatakbo ng negosyo ng kanyang Daddy Lee. Ginawa siyang Vice President ng El Hidalgo Group of Companies. Madalas ay siya na ang pinapadalo nito sa mga business meetings nito at ang humaharap sa mga mararaming negosyanteng gustong maging bahagi ng tagumpay ng El Hidalgo Group. Hindi na niya hinayaang makiraan pa ang mga alaala ni Elfric. Ayaw na niyang i-entertain iyon sa kanyang isip. Mas maraming bagay pala siyang dapat pagtuunan ng pansin kaysa ang isipin nito at panghinayangan ng pagmamahalan nila. Nakatulong ang pagiging abala niya at ang company ni JV upang matagbumpayan niya iyon. "You're lucky that Daddy Lee treated you as her own daughter," sabi nito pagkatapos nilang mag-dinner sa Shangri-La at patungo na sila sa casino. "Ikaw ang tagapagmana niya." "Yes, napakaswerte ko pero hindi dahil doon kundi dahil minahal niya kami at tinanggap ng nanay ko. To think na malaki na ako nang i-adapt niya." According to my dad, napakarami ring nakarelasyon ni Daddy Lee pagkatapos sa mga divorce nila ng first wife niya. Pero walang nagtagal sa mga relasyon niya at wala siyang naisip pakasalan. Talaga lang sigurong minahal niya ang mommy mo. Actually, iyon ang talagang ipinagpasalamat ko. Hindi yung hinango niya kaming mag-ina sa mga hirap. Tinanggap niya ang nanay ko sa kabila ng pinagdadaanan nito. In fact, nahihiya pa nga akong isiping ako ang gagawin niyang tagapagmana. Mayaman na kasi nag-iisang kapatid niya, ubod na ng yaman sa Australia at wala naman siyang anak sa first wife niya, kaya siguro minahal ka ni niya na parang tunay na anak. Sayang nga at hindi sila nagkaanak ng nanay ko. He's been an ideal father to me. Nang mga sandaling iyon ay nasa harap sila ng hotel. Bumaba na sila at hinayaan na ni JV ang valet ng parking ng hotel para iparada ang sasakyan nito. Wala naman talagang kapasidad magkaanak ang Daddy Lee mo ah. What? Paakyat na sila ng labi nang mapatigil siya sa paghakbang. Humina ang boses nito nang muli magsalita. Baog ang Daddy Lee mo, kaya nakipag-divorce sa kanyang first wife niya eh. Hindi niya alam ang tungkol sa bagay na iyon. Hindi nasabi sa kanya ng nanay niya. Imposible namang hindi nito malaman ang sekretong iyon ng asawa. Nakita na naman ni Judy si Cesar Benitez na regular player sa casino. Nagkubli siya sa isang mesang nasa sulok. Maya-maya ay lumapit sa kanya si JV at may iniabot. Title ng La Esperanza Hotel and Resort? Maang na reaksyon niya. Yup, galing yan kay Cesar Benitez. Napatunga nga siya rito. Huwag ka magtaka, 4 million ang utang niya. Kinuha niya ang post-dated checks niya dahil mukhang tatalbog. And he's asking for another 5 million. Kaya mukhang kailangan mong asikasuhin ito. We may run out of cash. Makahulugan ng ngiting sabi nito. Hindi niya makuhang ngumiti na gaya ng pagkakangiti nito. Hindi niya maiwasang mag-alala. Hindi na dinadala sa maganda ni Cesar ang pagkalulong nito sa sugal. Alam kaya ito ni Elfric? Bakit ba sa dinari marami ng mga aring malagay sa ganong sitwasyon ay ang daddy pa ni Elfric? Hindi tuloy niya maiwasang muling maalala ito at maiugnay pa sa kanyang kasalukuyan ang lalaking malapit na niyang makalimutan. Ang mga sugarol talaga, isasangla pati kaluluwa ng pamilya niya makapagsugal lang, sabi pa ni JV. Malakas ang pakiramdam kong ito na ang ikalulubog ng mga Benitez na matagal na naghahari-harian sa norte. May balita pa nga akong palugi na mga minahang may-ari nila. Napabayaan na yata mula ng ma-stroke ang matriarka at tuluyan ng maging bedridden. Senyora Esper, bedridden na? Maang naulit niya. Oo. Hindi niya alam kung paano mag-react. Matutuwa ba siya? Nasa loob sila ng isang restaurant sa Rockwell para mag-dinner dahil birthday ni JV nang may pamansin si Juvie. Habang papalapit sila sa mesang naka-reserve para sa kanila. Judy, something wrong? Pukaw nito nang mapansing tila natigilan siya. Wala. Pag-iwas niya pagkatapos bawi ng tingin sa umagaw ng atensyon niya. Tiningnan nito ang tinitingnan niya kanina.
Do you know that guy? Kapag ko'y tanong nito. Don't mind him, JV. Umorder na tayo. Sabi niya habang nakatutok ang tingin sa menu. Pero parang natigilan ka nang makita siya. And he's looking at you now. Okay, he's my ex, but do not mind him. Your ex? He's good looking, huh? At mukhang apektado ka pa dahil natigilan ka nang makita siya. Obvious ang panibugho sa tono nito. Pang-ilan ba siya sa naging boyfriend mo? Tanong pa nito mukhang sumama na rin ang mood. JV, please, are we going to order what? Why can't you answer me? Sagutin mo muna ang tanong ko. Hindi ako nagbilang ng boyfriend, for God's sake. First boyfriend mo ba siya? Yes. Naiinis na sagot niya. Tinakpan niya ang glossy menu ng kanyang mukha upang hindi siya makita ni Elfric. May kasama itong isang magandang babae sa mesa na kinaroroonan nito ilang mesa lang ang layo mula sa kanila. Matatahimik ka na siguro niyan. Huwag na natin siyang pag-usapan. And first love never dies. Teka nga, JV. Bakit kung magtanong ka ay parang may karapatan kang magalit at magselos? Bakit? Hindi pa ba tayo? Umara ko ang isang kilay niya. Hindi ko matanda ang sinagot na kita. Nagsalubong ang mga kilay nito. I thought nagkakaintindihan na tayo. Hindi naman tayo kailangang magpalitan ng I love yous. Hindi ba? We enjoy each other company. We get along well. So ano pang kailangan? Excuse me, JV. Hindi porke sumasama ko sa'yo ay tayo na. Mali ang mensaheng nakukuha mo. This is supposed to be my birthday celebration, but you spoiled it. I don't want to spoil this night, JV. Ikaw ang nagsimula ng walang kawawang argumentong ito. Saka siya tumayo. Excuse me. Tumayo rin ito para pigilan siya. Where are you going? Huwag ka mag-alala. Hindi ako mag-walk out. Pupunta lang ako sa restroom. Paglabas ni Judy ng restroom ay napatigil siya. Magkaharap ang pinto ng ladies at men's room. At eksaktong paglabas siya ay palabas din si Elfric mula sa men's room. Nagkatinginan sila habang walang kilos ang sino man sa kanila. Parang wala siyang ibang naririnig kundi ang malakas sa tibok ng puso niya. Ganon din kaya ang tibok ng puso nito. Malamlam ang pagkakatitig nito sa kanya. Parang napakaraming gustong sabihin ng mga mata nito. Napukaw lamang sila pagkakatagil at pagtitigan nang biglang sumulpot si JV. Nahuli nito ang pagtitigan nila ni Elfric. Tiningnan siya nito ng masama. Halika na, sabi nito saka hinawakan siya sa isang braso at halos hilahin pabalik sa kanilang mesa. JV, ano ba? Nasasaktan ako. Binitawan nito ang kamay niya. I'm sorry, I really am. Nasaktan lang siguro ang ego ko dahil ako ang kasama mo pero nakikipag-usap ka pa sa ex mo. Nainis na si Judy kay JV pagkatapos ng gabing iyon. Nainis siya sa mga ikinilos nito. At sa loob ng mahigit 1 linggo ay hindi niya sinagot ang mga tawag at text nito. Mas naging abala ang isip niya tungkol sa pagkikita nila ni Elfric. May bago na siyang girlfriend samantalang 2 months ago lang magkita kami sa Memorial Park. Kamamatay lang ng girlfriend niya pero may kapalit ka agad. Ganon din siguro ang ginawa niya sa akin. Madali niya ako nakalimutan at napalitan. Nagkagalit daw kayo ni JV, sabi sa kanya ni Daddy Lee. Wala na sa lugar ang mga kinikilos ni Daddy. Lover's quarrel lang yan, huwag niyo nang patagalin pa. Gusto niyang sabihin dito na gusto lang niya si JV bilang kaibigan at wala siyang ibang nadarama rito. Ngunit baka isipin nitong mahal pa rin niya si Elfric at alam niyang ikakagalit nito iyon. Pero mahal pa nga ba niya si Elfric? Gusto niyang isiping hindi na para matupad niya ang bili ng nanay niya. Pero kung hindi na, bakit gano'n na nagiging reaksyon niya sa tuwing magkikita sila? At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!